Maayong gabi sa tanan and happy midweek mga kaigsuunan. Daghan kayong salamat sa awit nga gihalad sa atong mga kaubanan gikan sa Galaxia Care Group. So dili na to lang ngayon ang oras mga kaigsuunan before ko adto sa unahan atong ubani ko alang sa usa ka pag-ampo. Labing balahan, gamahanan sa tanan, dalaygon sa walay katapusan, aniya ako himo sa pagsaysay sa mga pulong tabangi ako Ginoo sa pagbuhat o sa paghimo ni ini Ginoo nga mahimong magagikan kanimo ang mga pulong nga unta nga tanan ako isulti karon tabangi ko Ginoo nga ma-share ko kini pinaagi sa giya sa Espiritu Santo. Basta iluaw sa ako Ginoo sa akong mga kapakyasan ako kini pangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, this evening mga kaigsuunan, ako gusto na ko nga i-share sa inyo ang usa ka title sa usa ka nabasa nako nga sa usa ka basahon niining usa ka libro nga nagtitle og saan siya nga libro? Christ Triumphant. So nakita nila ko siya o niya giganahan ko sa title pa lang mga kaigsunan sa libro. So dinhi sa iyang title, ang title is Not Only Believe, but Do the Will of the Father. So ang atong key text makita sa Matthew 7, verse 21 nga nagaingon, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. So sa verse pa lang mga kaigsuuna, no, nagpasabot na nga, dili igo nga magsigir tag sampit o Ginoo, 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 nagbuhat ko ani, nagbuhat ko ana, nagtuon ko ani, nagtuon ko ana. Pero wala day nagbuhat sa kabubot sa Ginoo, makaadto na sa gingharian sa langit nga iyang gi-prepare para sa atua. So there is something yun nga angayan nato nga buhaton mga kaigsuunan isip iyang mga katawhan. So it says there, holiness means perfect obedience to God's law. Sa balaod sa Ginoo, no, adunay sa kasuguan sa Dios, dunay mga butang nga gidili sa Ginoo ug duna puy tudlo niya nga ay ngayan natong buhaton ug gusto ni ana katong mga balaod nga nalakip sa Ten Commandments. So dunay mga butang nga dili nato angayan buhaton sama sa dili pagyukbo sa larawan, dili paghimo og mga ribulto og uban pa mga kaigsuunan. Dunay sugo o balaod nga punting o nagasugo kanato sa mga butang nga angayan natong buhaton sama sa paghinumdom sa kanunay sa adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan niini nga sa unom ka adlaw before Sabat, di-prepare na nato daan. Gibuhat pud nato ang dapat natong buhaton. Kay kung dili nato buhaton tong angayan natong buhaton sulod sa unom ka adlaw, mahimong kawang ang Sabat, di ba? Kung sa Sabat rata mismo sa ikapito nga adlaw gyud pod. So dapat kumpleto siya mga kaigsuunan. So dito sa kasuguan sa Ginoo, dunay mga butang nga iyang gipasantop sa ato nga angayan nato buhaton og dili nato angayan buhaton. And kung kinsa man ang naga-break ni ana nga mga balaod o mga kasuguan nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato, kita makaplagan nga mga rebelde against God authority sa iyang panggamhanan mga kaigsunan and cannot possibly be holy. So those who pay no heed of this law except to tear it down by their unsanctified actions are in rebellion against God's and cannot possibly holy. So kung dili nato sundon mga kaigsuunan ang kasuguan, ang tanang kasuguan sa Ginoo, dili lang ang 10 Commandments mga kaigsuunan, nagpasabot nga nahimo kitang mga magsusupak sa Ginoo.
Holiness is not just a feeling or an emotional experience, but it is deeply rooted in obeying God's commands. So kanang nigamot gid sa atong mga kasing-kasing hunahuna ang pagtuman niini, ang pagsunod niini mga kaigsunan. Dili ilang kay nituo ta kundi ato gyung nga kinabuhi, gisunod gituman ang iyang mga sugo. God's law is the standard. The statement references the 10 commandments which start with thou shalt and thou shalt not, like murder, steal, kadto. Nagsugo ang Ginoo nga dili ta mangawat, dili ta magpatay, dili ta mangabit, dili ta maibog sa mga sabutang ubana asawa sa atong isig ka tao, di ba? So kung unsa ang iya, kung nakita nato nga ang iyang partner sa imong silingan, uy ngun ani, murag giganahan pug ana niya. So dili nato kinahanglan pa nga muadto pa ta sa lain kun dili dinhi na ta sa atong kaugalingon nga partner or kung unsa pay nasa ato. Dili na ta ginahanglan nga manguha pag unsay naa. So daghan kay mga kaigsunan, and disobedience is a rebellion. So once atong gisupak, wala nato gisunod ang kabubuton sa Ginoo mga kaigsuunan or ang iyang mga kasuguan, nagpasabot kini nga nagrebelde kita sa Ginoo. Those who disregard or deliberately break God's law are in rebellion against Him, making it impossible for them to be holy. So sanctification is essential. This statement highlights the need for sanctification, which is the process of being set apart for God's purposes and living a life that reflects His character. So, ang gikinahanglan natong buhaton mga kaigsuonan kung unsay atong nakatunan labi na sa kasuguan sa Ginoo, ato dapat ga-familiarize unsa kini mga kasuguan sa Ginoo aron makabantay ta sa atong kaugalingon kung ato baning kinabuhian. Obey God's command and make conscious effort to obey God's laws and principles. So, there are people, dunay mga tao, mga kaigsuunan, nga nag-angkon nga sila mga balaan nga mga katawhan sa Ginoo. Sila naga-declare na naa sa ila ang gahom sa Dios. But the scriptures declare in Isaiah 8 verse 20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So kung unsa gani ang nadunggan sa atong mga baba samtang tanagwali, once nga dili makita sa balaan nga kasulatan, maka-question yun ang maminaw kung siya nagsunod pod sa pagkat-on sa balaang kasulatan kung nagbasa. Maunang kita, samtang maminaw ta sa mga iwali, sa atong iglesia, atong susihon gyud dili gid pwede nga taman ra ta maminaw. Atong susihon kung kanang gisulti sa magwawali o nagwali o nagsermon, makaplagan ba gyud sa kabalaang kasulatan o insakto ba pud ang interpretation nga iyang gihatag sa mao nga teksto mga kaigsuunan. That is why need kung dili ta kaayo kasabot sa mao nga buot ipasabot sa maong text, labi na sa gisulti sa kinsa man nga mga speaker, it is best gyud nga mangutana sa atong mga leaders sulod sa iglesia aron makasiguro ta kung insakto ba gyud ang atong mga nadunggan nga mga mensahe, ilabi na sa mga teksto nga gi-explain sa atoa. The scripture is the authority in which the Bible is the ultimate authority for testing claims of the spiritual divine. So muna mga kaigsuunan. So dunay mga doktrina pod nga nagapresentar that all we have to do is to believe. Dunay doktrina nga nagpresent na matud pa ang ato ra gyud dapat himuon mao ang pagtuo. Pagtuo nga kita gipasaylo sa Ginoo kung mga tagpasaylo. Yes, Tinoo, di ba? Pasayloon gyud sa Ginoo ang atong mga sala. Bisan unsa na kagamay o
kadako. But sa ilang pagtulunan mga kaigsuunan, ingon din there are doctrines that were presented that all we have to do is to believe in Christ, to believe that He has forgiven our sins, and that after we are forgiven, it is impossible for us to sin again. So mo na nga uban, after makayag pasaylo, di na mga pasaylo sunod. No? Wala na may tabo nga pag-ampo, di na mangayo og pasaylo kay nagtuo sila nga sa dihang nakapangayan sila pasaylo sa Ginoo, nagtuo sila nga mauna to para sa uban nilang mga sala. O sa maabot pa nila nga mga sala or makumit nila. In which sa atong pagtulunan mga kaigsuunan, once mga itagpasaylo sa Ginoo, He is willing and just to forgive us. No? But dapat magkinabuhi ta nga dili na usbo ng atong mga sala nga nahimo. Di ba? O gawas ni ana, kanang once nakakumita og sala, ato na po itong pangayuan og sala. Pasaylo mga kaigsuunan. Dili sulusama sa pagtuo sa uban, nga once na makapangayot og pasaylo, kaisa, makumpisal, good for 1 year or for how many years na to nga, kumpisal like for other nga mga sekta o mga pagtulunan. We are, okay, nawala na naman. It is true that we must believe in Christ, that He is our only hope of salvation. But it is also true that we must work out our individual salvation daily in faith, not boastingly, but with fear and trembling. We are to use every power of our being in His service, and after we have done our utmost, we are still to regard ourselves as unprofitable servants. Divine power will unite with our efforts, and as we cling to God with the hand of faith, Christ will impart to us His wisdom and His righteousness. Thus, by His grace, we shall be enabled to build upon the sure foundation. So naagi mga misconception about salvation. The passage warns against the misconception that believing in Christ alone is enough for salvation. Dunay mga pagtulunan nga ang pagtuo, okay na, igo na. Once dituo ka sa Ginoo, okay na, luwas na ka. Wala na kwenta ang binuhatan, ang pagtinabuhi nga matarong atubangan sa Ginoo. Okay na, tuo lang ka sa Ginoo, luwas na ka. In which dili mao og dili insakto. Christ alone is enough for salvation, and that once forgiven, it's impossible to sin. So duna na nga mga pagtulunan, kung napasaylo na ta, kung malatog ginulso natong mga sala, forever nakagipasaylo sa Ginoo kung unsa man imo mga sala, in which sayop gyud na siya mga kaigsunan, mga kahigalaan. That's why should be a balance in faith and works. While faith in Christ is essential, it's equally important to work out our salvation daily with fear and trembling. So gibati man nimo nga linuwas ka. So dapat himuon nimo ang usa ka binuhatan nga linuwas. Ay gipasaylo ko sa Ginoo sa ako mga kapakyasan, tungod niyan laluwas ko. So in return dapat ang maayo nga mga butang akong sundon, dili na kato mga butang nga dili makapahimuot kaniya. Di ba? So, mauna mga kaigsuunan, mga binuhatan sa usa ka linuwas nga tao. Dili kay tungod kay giluwas na ta, magpadayon na lang napunta sa pagbuhat sa dili o sa mga makasasala nga mga binuhatan. So using our abilities in God's service, we should utilize every power of our being in serving God, recognizing that even our best efforts makes us unprofitable servants. Divine power and human effort, divine power unites with our efforts, enabling us to build on the sure foundation. So it is not God's purpose, mga kaigsuunan, that we should be dwarfs in our religious life. Iyang gi-assure sa ato nga o gi-paabot nga ang iyag yung desire para sa ato mga kinabuhi mao ang
makabatunta og usa ka mapinadayunon nga relasyon ngadto kaniya ug dili lang mapinadayunon kanang nagtubo gid mga kaigsuonan diya sa grasya ug kahibalo sa kamatuoran. He wants us to be able to do better work for him today than we did yesterday. He has for us a heaven full of blessings, and he wants us to claim these blessings and glorify God as his obedient disciples. So, ang gusto sa Ginoo sa matag usa ka nato nga mahimo tang mutubo diya sa grasya ug kahibalo sa kamatuoran. Mahimong progresibo ang pagkausab sa atong kinabuhi diya sa pagkamatarong mga kaigsuonan magpadayon gyud adlaw-adlaw mausab kita pinaagi sa iyahang gahom, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Claiming heavenly blessings that God has a heaven full of blessings. Nga alang sa iyang mga tumutuo, sa iyang mga katawhan, makaklaim ta ug dapat nga i-claim nato nga ang mga panalangin nga iyang gihatag magamit nato alang sa paghimaya sa iyang ngalan. Pinaagi sa atong pagka-obedient nga disipulo mga kaigsuunan, kita isip mga sumusunod should live as obedient disciples, glorifying God through our lives. Live as obedient disciples and glorify Him by living a life that reflects His character and obeying His commands. Ingon din as we follow on step by step to know the Lord, we need not expect that the way will be free from hindrance. Just as surely as we strive to serve the Lord, so surely will Satan put forth every effort in his power to accomplish our ruin. But help has been laid upon one that is mighty, and to every struggling child of his who asks him for grace, believing he comes with the needed aid. We have an all-power Savior who was victorious in his assumed humanity, and we are to press forward in the work of overcoming in the name of Jesus Christ of Nazareth. In his strength, which we claim by faith, we are gaining the victory over sin. Maayong gabi ka natong tanan.